Mapagpalang araw mga kapatid. At sa araw na ito ay tatalakayin na naman natin ang Genesis chapter 38 bilang ating pagkain sa araw na ito, yung ating dahil sa ating delivery. So ito mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo. Ama namin yung makapangyarihan sa lahat, Abayawa, maraming salamat sa araw na ito, sa unang araw ng bagong buwan. Maraming salamat Ama sa iyong pagpapala. Maraming salamat sa bagong buhay, bagong kalakasan na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. At Ama, sa araw na ito, maraming salamat na ang iyong pag-ibig ang palaging mananahan sa aming mga puso at maipakita namin hindi lang sa aming mga kapatiran, sa aming pamilya, kundi sa aming kapwa. Ama, maraming salamat na palagi nyo kaming gagabayan sa bawat araw sa mga gawain namin. At bilang inyong mga anak, maraming salamat na ang iyong karakter, ang iyong attitude ang aming maipapamuhay upang makita ng sangkatuuhan na kami na inyong mga lingkod, kami na iyong mga anak, at ang ginawa mo na kawangis mo ay nagiging bearer ng kapayapaan, kaayusan at pag-ibig at pagkumbaba. Maraming salamat din naman sa iyong pagbibigay sa amin ng kalakasan sa bawat pagsubok na hinahayaan, na pinapahintulutan mo sa bawat buhay namin. At Ama, maraming salamat din na ang buong proteksyon mo ay aming makakamtan at mararanasan. Kaya ang lahat ng pasasalamat, pagsamba at papuri ay para lamang sa inyo, Ama, sa pamamagitan ng banal mong pangalan ibinigay mo sa iyong bugtong na anak na si Messiah Yahawashi Yada. Okay, so once again, good morning, good day to all of us mga kapatid. So Genesis chapter 38 Tagalog version. At nangyari ng panahong yaon na humiwalay si Judah sa kanyang mga kapatid at nagdaan sa isang Adulameta na ang pangalan ay Hera. At nakita roon ni Judah ang anak na babae ng isang Kanaanyo na tinatawag na Sowa, at kinuha niya at kanyang sinipingan. At naglihi at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang At naglihi uli at nanganak ng lalaki at tinatawag niya ang kanyang pangalang Unan. At muling naglihi at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Sela. At si Judah ay nasa Chizeb nang siya'y manganak. At ipinag-asawa ni Judah si na kanyang panganay, at ang pangalan niya ay Tamar. At si na panganay ni Judah ay naging masama sa paningin ng Alahayam, at siya'y pinatay ng Alahayam. At sinabi ni Judah kay Unan, sumiping ka sa asawa ng inyong kapatid at tuparin mo sa kanya ang tungkulin ng kapatid ng asawa, at ipagbangon mo ng binhi ang iyong kapatid.
at nalalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang binhi. At nangyari na pagkasisiping niya sa asawa ng kanyang kapatid ay pinatutulo niya sa lupa nang huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng alahayam, at siya'y pinatay rin naman. Nang magkagayon, sinabi ni Judah kay Tamar na kanyang manugang na babae, manatili kang bao sa bahay ng iyong ama hanggang sa lumaki si Sila na aking anak, sapagkat sinabi niya, marahil ay hindi siya mamamatay ng gaya ng kanyang mga kapatid. At yumaon si Tamar at tumahan sa bahay ng kanyang ama. At nagdaan ang maraming araw at namatay ang anak na babae ni Suwa na asawa ni Judah. At nagaliw si Judah at umahon sa Temna sa mga manggugupit sa kanyang mga tupa, siya at ang kanyang kaibigan si Hira na Adulyamita. At naibalita kay Tamar na sinasabi, narito ang iyong biyenang lalaki ay umaahon sa Timna upang pagupitan ang kanyang mga tupa. At siya'y nagalis ng suot pagkabao at nagtakip ng kanyang lambong, at pagtakip ay naupo sa pasukan ng Inaim na nasa daan ng Temna, sapagkat kanyang nakikita na si Sela ay malaki na at hindi pa siya ibinibigay na asawa. Nang makita siya ni Judah ay ipinalagay siyang patutot, sapagkat siya'y nagtakip ng kanyang mukha at lumapit sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, narito nga, ipinamamanhik ko sa iyo na ako'y pasipingin mo sa iyo, sapagkat hindi niya nakilalang kanyang manugang. At kanyang sinabi, anong ibibigay mo sa akin sa iyong pagsiping sa akin? At kanyang sinabi, padadalhan kita ng isang anak ng kambing na mula sa kawan. At kanyang sinabi, bibigyan mo ba ako ng sangla hanggang sa maipadala mo? At kanyang sinabi, anong sangla ang ibibigay ko sa iyo? At kanyang sinabi, ang iyong singsing at ang iyong pamigkis at ang tungkod na dala mo sa kamay. At kanyang ipinagbibigay sa kanya at sumiping sa kanya, at siya'y naglihi sa pamamagitan niya. At siya'y bumangon at yumaon, at siya'y nag-alis ng kanyang lambong at isinuot ang mga kasuotan ng kanyang pagkabao. At ipinadala ni Judah ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kamay ng kanyang kaibigan na Adulyamita upang tanggapin ang sangla sa kamay ng babae, datapwat hindi niya nasumpungan. Nang magkagayoy, kanyang itinanong sa mga tao sa dakong yaon na sinasabi, saan nandoon ang patutot na nasa tabi ng daan sa Inaim? At kanilang sinasabi, walang naparitong sinumang patutot. At nagbalik siya kay Judah at sinabi,
hindi ko nasumpungan, at sinabi rin naman ng mga tao sa dakong yaon, walang naging patutot rito. At sinabi ni Juda, pabayaang ariin niya, baka tayo'y mapahiya. Narito aking ipinapadala itong anak ng kambing at hindi mo siya nasumpungan. At nangyari na pagkaraan ng 3 buwan, humigit kumulang, ay naibalita kay Juda na sinasabi, ang iyong manugang na si Tamar ay nagpatutot, at narito siya'y buntis sa pakikiapid. At sinabi ni Juda, siya'y ilabas upang sunugin. Nang siya'y ilabas, ay nagpasabi siya sa kanyang biyenan, sa lalaking may-ari ng mga ito, at nagdadalang tao ako. At kanyang sinabi pang, ipinamamanhik ko sa iyo na kilalanin mo kung kanino ang mga ito, ang singsing, ang pamigkis, at ang tungkod. At nang nangakilala ni Juda at sinabi, siya'y matuwid kaysa akin, sapagkat hindi ko ibinigay sa kanya si Sela na aking anak, at hindi na niya muling sinipingan pa. At nangyari na sa pagdaramdam niya narito, kambal ang nasa kanyang tiyan. At nangyari nang nanganak siya, na inilabas ng isa ang kamay, at hinawakan ng hilot, at tinalian sa kamay ng isang sinulid na mapula, na sinasabi, ito ang unang lumabas. At nangyari na pagkaroong ng kanyang kamay, na narito ang kanyang kapatid ang lumabas. At kanyang sinabi, bakit nagpumiglas ka? Kaya tinawag ang pangalan niyang Pares. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, na siyang may sinulid na mapula sa kamay, at tinawag na Zara ang kanyang pangalan. Hallelujah. So mga kapatid, dito nakikita natin sa ating binabasang talata ang pangyayari sa buhay ni Juda at sa kanyang mga anak. At ang isa sa nakikita natin dito na mga pangyayari, may hindi maganda at may magandang pangyayari. Dalawang pangyayari ang nailathala dito. Nung humiwalay nga si Juda sa kanyang mga kapatid, nakakita siya ng babae na pinapangasawa naman niya, na isang Canaanites, kumbaga. So makikita natin dito ang pagkakasala ng bawat karakter dito. Una, nalabag ni Juda ang pamahiin or ang ibinigay na kautusan bilang Shemites, na huwag mag-aasawa ng hindi kauri. Agos ang ginawa ni Juda dito, unang nakikita natin dito mga kapatid, na pagkakamali ni Juda, kaya nangyayari ang mga pangyayaring hindi dapat mangyari dahil sa disobedience. Dahil nakita nga niya ang
isang dilag na Canaanites, nabibighani siya. Siguro nga magaganda din ang mga Canaanites, or kung sa kapanahonan natin ngayon sila'y mga tisay. Okay? So nung nagkaanak siya ng ilang anak, si Ir, si Unan, si Chizeb, si Sila. Pagdating ng pagdaan ng mga araw, mga buwan, mga taon na naging lumalaki ang kanyang mga anak, ay si Ir naman ay nag-asawa na rin. Binigyan ng asawa ni Judah ang pangalan naman ay Tamar. So hindi nagkaanak ang kanyang panganay na si Ir kay Tamar, namatay. Kaya sinabihan niya si Onan, gawin mo ang tungkulin, dahil kung sana nalalaman natin mga kapatid ang kultura ng mga Israelites ay kung ang ang asawa ng nakakatandang kapatid, kapag namatay yun, ay hahalili, sasaluin ng nakakabatang kapatid, or ang sunod na lalaki na kapatid ang sasalo upang ipagpatuloy ang reputasyon ng pamilya. Pagkos sumunod naman si Onan, but yung kaisipan naman din ni Onan ay hindi rin natin maintindihan, dahil atin nga nalalaman na may dugo siyang Canaanites. So hindi rin niya siguro lubos maiintindihan ang pamamaraan or ang tradisyon na kinabibilangan niya, kinabibilangan ng kanyang ama na si Judah. So nung gabing sinisipingan na nga niya si Tamar, iniisip niya hindi magiging sa akin talaga ito, dahil para sa kapatid ko. Kumbaga yun ang nasa isip niya. Hindi nga niya naisip na iisa lang sila bilang pamilya, at yun ang tradisyon, yun ang kagawian ng mga Israelites. So ang ginawa naman niya, hindi niya kumbaga winidraw niya, hindi niya ibinigay kay Tamar ang nararapat. So dito maraming interpretasyon dito, marami ang nagiging controversy ito. Itong talatang ito, yung kasalanan ba ang pagwi-withdraw ng binhi? Mabigat na kasalanan mga kapatid para sa sinusunod na kaugalian. May sinusunod na kaugalian. At ang ating alahayam ay, sa aking pagkakaintindi dito, ang ating alahayam ay may timeline. May specific numbers na isisilang in the procreation ng mankind. He created once.
sa kapanahunan ni Adam at Eve, He created once. And ang participation o ang ginawa ng ating alahayam ay na magiging mag-procreate na ang tao sa pamamagitan ng pagtatagpo ng dalawang binhi sa babae at sa lalaki. So may specific numbers, I believe may specific numbers na mabubuhay at may specific numbers na mamamatay sa bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw. At hindi lang yun, malaking pagkakasala ni Onan dahil nilabag niya ang kautusan na sinusunod ng kanyang ama. So kaya nga napaparusahan siya kaagad sa kanyang ginawa. Pinatay din siya ng alahayam dahil nagiging selfish siya. Isa ito sa nakikita natin na kadahilanan bakit siya pinarusahan, disobedience, at nagiging makasarili siya. Hindi niya binigyan ng pagkakataon na matupad ang nakasulat or ang magiging ang kagawian bilang mga lingkod ng alahayam o children of alahayam. So in short, napaparusahan niya, we make a brief summary for this, mga kapatid. So napaparusahan niya si Onan ng ating alahayam. So kaya sabi ni Judah kay Tamar, remain as a widow at your father's house. Magantay ka. Wear a garments of being a widow. Ito pala ang talaga ang tradisyon ng ating mga ninuno. Ito pala ang tradisyon ng ating mga kalululuhan ka sa ating naunang mga ninuno. So si Tamar ay nakikinig na pumayag at nagiging nagantay siya na maibigay sa kanya ang pangatlong ang ikatlong anak na lalaki ni Judah. So aantayin pa dahil medyo bata pa. Grabe na mga kapatid. Ganito pala ang buhay ng ating mga ninuno noon. So kung sasabihin natin wala palang baka sasabihin ng karamihan, wala palang kalayaan ng mga anak noon na pumili ng kanilang mapapangasawa. Rito-rito lang. Kumbaga, bakit? Dahil sa kapanahunan nila ay mayroong sinusunod talaga na batas na wag mag-asawa ng hindi kauri. Bakit? May naintindihan natin na ayaw ng ating alahayam na mahaluan ng seed ng adversary ang lahi ng kanyang pinili. Okay? So dito natin maiintindihan. So when Tamar waiting sa promise ni Judah sa kanya na ibibigay ko sa iyo ang pangatlo kong anak na lalaki dahil yung dalawa ay namatay. So ibibigay ko sa iyo si Sila sa ikatlong pagkakataon. Then parang sa paglipas ng panahon
parang nalilimutan ni Judah yung pangakong iyon. So may mga pangyayari na pumunta si Judah doon sa lugar na nandoon naman ang kanyang malapit doon ang kanyang manugang. So when his daughter-in-law knew na nandyan ang kanyang biyenan, na hindi parang nakalimutan ang kanyang pangako, nag-disguise si Tamar. Hinubad niya ang damit na pangbalo. Meron pala silang nung gano'n na makikilala talaga, ma-recognize talaga ng mga tao na ito ay balo, kaya hindi to pwedeng aasawahin dahil may inaantay ito. Sige. Yun nga siguro, no. So naiinip siguro si Tamar, or sa kanyang isip, baka hindi na mangyayari ang sinasabi ng kanyang biyenan dahil malaki na si Sheila tapos hindi pa ibinigay. Kaya gumawa ng paraan si Tamar upang mabigyan siya ng anak. Mabangon, kumbaga, ang puri ng kanyang asawa. Kaya ito na naman. Nauulit na naman ang mga yung pagdideceive, pagkukunwari, yung tawag dito, mga limbong kung sa Bisaya, nagkukunwari. Okay, mga pagkukunwari. Ginawa nga ni Tamar na doon pala si Jacob din si Judah ay sa panahong iyon ay siguro nararamdaman niya ang uhaw bilang may pangangailangan, panglalaki, ang pagkakaano niya na may nadadaanan siyang patutot. Alam niyo naman kung anong patutot, mga kapatid, di ba? So sinabihan niya, magkano ba? Ganun ba? Tayo'y one night stand, one night only. Kumbaga, short time. Nag-short time si Judah dito. Tatawa ko nito, mga kapatid. But meron tayong makukuha na dito. Dahil para bang tooth for an tooth, eye for an eye lang ito din na pangyayari. So ayan nga, nung sinabi na ni Judah kay Tamar yun, sabi ni Tamar, sige, payag ako, pero ganito, yung offer mo naman sa akin, okay lang yun, pero pwede bang makahingi ako ng pabor upang ako isasama sa iyo, para bang tanda na yung remembrance, okay? Makahingi man lang ng remembrance sa iyo. Wow. Kaya mga lalaki, wag nang magiging pasaway. Baka magiging katulad kayo ni Judah, may isahan. Dahil naisahan dito si Judah, kaya bawal mga liwa, hindi dapat gagawin. Okay? So dito, sa ginawa ni Judah, pumayag siya. Ano bang gusto mo? Na remembrance. Sinsya na, mga kapatid, ito ang ginagamit ko. Dahil sa English yan pledge. Ano bang pledge? Ang gusto mo?
na ibibigay ko sa iyo. Ayun. Ano na lang, remembrance na lang ginamit ko. Para hindi mas para mas tawag dito, para mas romantic. Sorry. But sinasabi, what pledge shall I give to you? sabi ni Judah kay Tamar, na hindi niya nalalaman na si Tamar pala yon. Sabi ni Tamar, yung signet ring mo, yung bracelet mo, at saka yung tungkod mo, yung staff mo, nasa sa kamay mo. Yun ang kapalit. Yun ang magiging remembrance natin upang ako'y papayag na magkipagsiping sa iyo. So in short, pumayag nga si Judah. Wala naman, siguro, wala rin masaming iniisip si Judah. Wala, na gusto lang niya makaraos. Okay? So, nangyari nga ang one night stand to Judah at saka kay Tamar. So parang wala lang yun ni Judah, pero may so natatandaan pa nga niya na sinabihan niya si Tamar na bibigyan ng bayad, in short, bayad na kambing. Okay? So, nung pagpunta naman sa kanyang inuutosan, wala doon, hindi naabutan. At nagtatanong doon, saan ba natin makikita yung patutot dito, mga ganon. Yung taga-ermita, saan ba? Pumunta sa ermita pala. Okay. Nung pumunta sa ermita, hindi na natagpuan. Sabi, wala dito. Siguro hindi nakarating sa ermita. Sorry mga kapatid, medyo para hindi tayo mabuboard, patawa lang. Hindi natagpuan, kaya binalik ng kanyang inuutusan na dala-dala pa rin ang pambayad utang, pambayad ng tawag dito, pampalipas oras. Okay? So magkagayon, nung nakaraan ang mga ilang buwan, ayun na, nababalitaan na ni Judah na ang kanyang manugang ay buntis. So naisip niya, bakit buntis? Nagiging patutot ito. Nagpagalaw ito ng iba, hindi nakapaghintay na niririto na niya kay Sheila. So kamatayan din pala ang parusa. So sinabi ni Tamar, hindi, nung kinuha na si Tamar, sinabi ni Tamar sa mga kumuha sa kanya, mga amigo, kaibigan, before nyo akong papatayin, sunugin, pwede bang ibigay ito sa nag-utos sa inyo? Kikilalanin niya kung kaninong mga bagay na ito. Ayun na. Dahil alam ni Tamar ang mangyayari, ang kaparusahan sa mga babaeng hindi nag-antay, hindi nakapag-antay sa kumbaga agreement. Doon nalalaman ni Judah, in short, doon nalalaman ni Judah na ang pagkakaakala niyang patutot na sinisipingan niya once, yung ginawa niyang one night stand, one night only, short time, ay kanya palang manugang. Dito nare-realize ni Judah, I believe, dito niya nare-realize na
may pagkukulang din siya sa kanyang manugang dahil nalimutan niyang ibigay ang kanyang pinangako. So dito mga kapatid, ating makikita at ating nauobserba na hindi talaga maganda na susuway tayo sa kung anuman ang utos. Hindi talaga pwede na ma-disobey. Hindi talaga pwede na i-disobey natin ang kalooban o kautusan. Kung anuman ang tinatahak nating direksyon, kung anuman ang rules and regulations na ating tinatahak, kailangan natin ito tuparin. Hindi natin pwedeng susuwayin. Never. Dahil kung susuwayin natin ito, may kaparusahan. May nakalaan. May nakalaan na kaparusahan. So in short, we must stay. We must keep doing sa mga bagay-bagay na naka-align sa kalooban, nakapaloob sa covenant. Dahil, di ba, ang ating mga ninuno, ang kanyang ama na si Jacob, si Israel, may covenant sa ating ama. Ganon din si Isaac at ganon din si Abraham. So, yung mga covenant na iyon, mga kapatid, patuloy yun. Napapasa yun from generation to generation until now. Kaya kailangan natin itong malalaman, ano ba ang nakapaloob na rules and regulations sa covenant, sa agreement na ginawa. Ano ba ang dapat nating sundin na mga rules and regulations na susundin, kailangan nating susundin upang hindi natin ma-break yung agreement. Gaya na lang ng mga agreement ng bawat bansa. Merong mga mutual agreement, merong mga mutual understanding. Philippines to China, Philippines to America, Philippines to Canada, so on and so forth. Kapag sinusuway ng isang party, siyempre magagalit ang kabila. Ganun din mga kapatid dito sa tinatahak nating landas. Kung sinasabi natin we are Torah followers, we are Torah keepers, gawin natin kung ano ang nakapaloob dito. Gawin natin kung ano ang sinasabi ng Torah. Dahil tayo'y sinasabi nga natin sa ating mga sarili na we are in the covenant of our Alahayam. So we must do the rules and regulations na nakapaloob sa covenant. Which is, ang nagpapatibay nito ay ang Torah. Kaya gagawin natin kung ano ang nakasaad sa Torah upang hindi natin mararanasan ang consequences. Gaya ng nakikita natin dito sa buhay ni Judah at sa kanyang mga anak. So dito mga kapatid, sa short message na ito ating natutunghayan, gaano kahalaga ang pagsunod, gaano kahalaga ang pagpapahalaga sa kautusan, sa covenant na ating nilalagdaan. Gaano kahalaga ang pagtatalima kung anuman ang nakasaad.
sa commandments, sa Torah ng ating alahayam. Good day and be blessed mga kapatid. Shalom.